ang tagal na. Saan ba si Senator Bato? Ay, hindi ko alam. Pero baka merong makasagot niyan. Ang alam ko lang, meron tayong Totoy Bato. Yan. Kampe, yung court mismo nagsabi, gamit na kayo ng pulis. Eh siyempre, kung may barikada dyan, yung pulis, anong gagawin? Bubugin yung barikada, gulo ka agad yun. Oo, wala ba ho dito pwedeng mamagitan lang muna pag-usapan po itong bagay nito na naman, yung pong hinihingi na kinakailangan pong permiso ng komunidad. Sino ho na naman doon sa komunidad ang pumayag dito? Iilan lang sila. Yun po ang ating sana nga dito para maiwasan po ang naman pong violence. At sana nga, maiwasan din po yung sinasabi po na perwisyong idudulot ito eventually sa naturang komunidad. Kung ayaw sa inyo, huwag yung pilitin. Sa Nueva Vizcaya, Manong Ted, kulang daw talaga sa konsultasyon dito sa mangyayaring exploration dyan po sa area na yan. Well, na sinasabi nila. kung kulang sa konsultasyon, baka naman may mga nagkonsultasyon. Iba yun. O Sumobra kaya siguro sa meron po naman sulsol. nagkonsultasyon. Naku po, iba yun. Iba naman yon, yung konsultasyon at konsultasyon. Ay, sinadya mo lang na ayos mo ngayon o nagmamadali ka? Kasama na yun. Oo. Alam mo na. Alam ko naman, kahit ano naman itsura ko, tanggap mo ako eh. Sa totoo lang. Nakababa yung buhok, nakatali yung buhok, walang make-up yung itsura ko kanina na bagong gising. Gusto mo ko kahit anong itsura ko. At saka mas gusto ko yung gulo-gulo yung buhok mo, parang kakasakay mo lang ng motorsiklo. Ito na. Ganito na yung ginawa ko. Yung talagang parang gulo-gulo lang. Hindi, nakatali nga yan. Oo. Gusto ko talagang gulong-gulo. Na parang Gusto mo talaga yung naguguluhan sila sa akin parang eh. dumaan ka sa sa pananamantala. Ayun. Diyos ko, Day. Baka hanapin nilang mga suspect. Oo. Pero magandang umaga po sa ating mga Sige. kapatid. Nagulong-gulo na rin sa mga nangyayari po sa ating bansa ngayon. Okay. Ang sinasabi ng Senado, kahit wala pa naman sa kanila itong impeachment complaint, kung sakali man daw umabot doon, handa naman sila kung magsasabay ang impeachment ni President Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Hindi Pero mangyayari sinasabi yun. yun na nga. Apo. Alam naman natin hindi mangyayari. Na sinasabi din ng ilan, hindi maganda yan para sa bansa natin. Ito lang po. So kahapon mga kapatid, in fairness, ito kay Secgen Garafil, kahapon niya tinanggap yung second complaint and the same day po na i-transmit niya ito sa Office of the Speaker, and the Speaker in all fairness then agad po itong ipinakalendar sa Committee on Rules na nagkalendar ho naman kaagad sa agenda kahapon. Siningit siya. Bago po matapos ng sesyon, hindi siya kasama sa original na agenda, nagkaroon ng supplemental. Nakita ko yung papel at yung nga po, ito ho ay binasa na kahapon at meron na pong referral sa Committee on Justice. So that's deemed initiated na. Itong first complaint na ito, ito pong complaint na ito na nangangahulugan po na wala nang pwede pang anuman pong reklamong impeachment laban sa Presidente. Meron na po siyang 1-year immunity. Ang tanong lang po, ito ho ba'y uusad? Oo naman. Yan, kasi nga po na-refer na ito sa Committee on Justice and definitely po they have a couple of days para ho magpatawag po ng pagpupulong sa komite at susuriin po muna ito pong kanyang forma kung sakto ba at eventually po tatawag na po ng pagdinig yan para po naman doon po sa sustansya ng reklamo na eventually po magpapatawag din po ng mga yung complainants and kung testigo po o anuman pong panig ng mga gusto nilang isakdal ay patatawag. But basically po, dead on arrival ito. Ngayon po, bahagi na lang po ito ng proseso. Hindi ito uusad kasi nga it's a numbers game as we all know at ngayon po, hawak pa po ng Presidente ang mayorya ng mga miyembro ng Kamara and definitely po sa akin po lamang sarili pong pagtansya, bibigyan po ito ng pagkakataong proseso para wala masabi ang lahat. Pero but at the end of the day, pagbobotohan po ang naturang magiging report ng Committee on Justice. And pagkatapos noon, yun na po, ililibing na po ito ng tuluyan. And may the complaint rest in peace. Alright?
Hindi kaya magmulto yan. Kahit papaano, Kasi nilibing ng buhay eh. kahit papaano, magpaglalamayan muna. Oo. Okay, bago po ilibing ito. Mga ilang araw paglalamayan ito. May namatay Depende ba? yan. Depende yan sa committee. Oo. Pagkatapos yan, abangan natin po yung sa Supreme Court na pagkatagal-tagal po na desisyon sa motion for reconsideration doon sa impeachment laban kay VP Sara, tignan natin kung meron po magiging pagbabago kasi yung pong naging desisyon dito ng kataas-taasang hukuman mga kapatid, nakababahala sa panig po ng mga maaari pang magsampa ng impeachment complaint laban sa sinumang impeachable official kasi binago nila ang probisyon ng ating konstitusyon. Basically, kahit na po siguro sino pang tanungin mong abogado, hindi po sila sasang-ayon dito. Although ito po ay unanimous na decision, kaya ka nagtataka din bakit naging unanimous po ito. Siguro dahil din sa kanila kasi nga mga impeachable official po sila. Kasi yung basically po tatlo yung paraan po. Gawin na po natin dalawa na lamang. So, maaari kang magsampa ng impeachment sa pamamagitan po nitong matagal na proseso. And meron pong, ito ho yung pinagdaanan ngayon nung binasa kahapon. Yung isa po, yung 1/3 votes na lang. Ito yung ginawa nung Sara Duterte impeachment. Pangalawa, Ito rin po ang ginamit sa panahon po ni Joseph Estrada, panahon po nitong si CJ Corona, yung proseso. Mas mabilis po yan. Nasasaad po yan sa saligang batas. Doon ang due process na hinihingi sa trial in the Senate. Doon bibigyan na pagkakataon, humarap yung nasasakdal. Impeach na siya. Yun po iyon. Pero ngayon po, hindi na pwede yun. Dapat daw po magpatawag ng hearing ang Kongreso para po sa panig noong kanila pong gusto ma-impeach na official. Nawala na po yung shortcut mode na ito. Yan po yun. Yan ang implikasyon yan. Na talking about ngayon po hindi lang po kay VP Sara, kay Pangulong Marcos, kundi sa lahat ng impeachable official. Yan na po magiging panuntunan. Nasaan na yung provision ng saligang batas? Kasi yun, may wisdom din po ang mga bumuo niyan. Kasi nga, di ba, naalala mo nung ating kinausap itong si dating CONCON delegate Sarmiento, maging si Ginoong si Justice Carpio, ang sinasabi niya, ang wisdom nga po doon dahil alam natin na kontrolado lagi ng nakaupong presidente yung Kamara de Representante, lahat ho ng papasok dyan na impeachment complaint, babariling ka agad. So makakuha ka lamang ng 1/3. Isang katlo ng miyembro ng kung hindi majority, 1/3 lang. 1/3 votes. Oo. Para mo lang masiguro, na agad po itong bibigyan ng paglilitis, forthwith. Di po ba? Na hindi nga nangyari yung fourth wave. Yun lang po yan maipaliwanag ko lang po itong Mukhang napapanahon importante yatang isyong ito. maulit yung ginawa mong think about it noon, oo. para ma-refresh yung memory ng mga kapatid natin doon sa fourth wave. Patagalin. Kasi nga nagkanya-kanya ng kahulugan Oo. Yung fourth wave na Okay. salita, hindi ba? Anyway, sige po. So, yan po yung nangyari na. At sabi nga po, bagamat nakaka-apekto po ito sa ating pangkalahatang image, sa ating ekonomiya, Yes, investors' definitely. confidence, etc. Bahagi po ito ng ating demokrasya. Hindi Ang natin atin lang po pwede dito, pigilan idaan niyo yan. po sa proseso. At kung maaari, hayaan po yung mga complainants magbigay ng kanilang ebidensya, Tama. magharap po ng kanilang mga argumento, pakinggan po sila. At huwag nyo naman pong sagasaan na lang ora-orada. Tsaka di mo patayan ng mikropono kapag nag-e-explain na ng laman ng kanilang impeachment complaint. Alright. Sige po. So mga kapatid, kami po nalulungkot dito sa pangyayaring ito diyan po sa area po ng Basilan. Ito ho paglubog ng barko. At ngayon po, ang sinasabi nga, uunahin muna po itong paghahanap sa mga posible pa pong survivors nito and we sincerely pray na meron pa pong mahanap dito. Ito po ay trahedya na kinalulungkot po natin. At ito ho ngayon ay sabi nga, pagkatapos ng lahat ng pag-search dito, tsaka magsisimula po ang investigasyon ng magkaalaman ano ho ba ang cause nitong trahedyang ito. Nakakalungkot na mangyari ito mga kapatid po sa gitna ng napakaraming problema po ng ating mga kababayan. Pero girl, meron pa hong isang nagbabadyang trahedya dyan po naman sa Nueva Vizcaya. Wala hong masyadong balita tungkol dito pero meron pong nag-viral na mga video dito ho sa pagbubuwag ng mga pulis sa isa pong barikada ng mga nagpoprotesta.
Meron nga pong ipinadala na pulisya. 300 police officers po ito mga kapatid na parang pupunta talaga sila sa gera sa dami nila para tanggalin po, buwagin yung community barricades. Diyan po yan sa may Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Para nga po ito magbigay daan sa pagbabalik nitong Waggle Corporation sa kanilang exploration work matapos po silang makakuha ng court issue na temporary restraining order. Meron pong mga pictures and even videos na kalat po ngayon online. Ito pong naging ginawa po nitong mga 300 police officers na ito ay kinokondena naman ng Philippines Alliance of Human Rights Advocates, so PHRA, yung naging operasyon nga nitong mga pulis. Sinasabi nilang masyado daw malakas yung naging presensya. Ikaw ba naman, 300 pulis ba naman yung ipadala mo dyan? Doon nga po sa pag-dismantle ng mga barricade ng mga residente, natutol po mga kapatid sa pagmimina dyan sa lugar na iyan sa Nueva Vizcaya. Ang sinasabi nila, masyado daw yung excessive force daw yung ginamit nitong 300 policemen na ito na nagresulta nga po sa mga sugatan, arestuhan at maging medical emergencies ng ilan sa mga tao na nandyan po sa area na yan. Opo, maganda ho siguro, maunawaan nyo lang po, bagamat ito po'y malayo sa atin, malamang po yung mga iba dito, walang pakialam. Ano ba, pakialam ko dyan, di man ako taga dyan. Pero alam niyo ho kasi mga kapatid, unang-una, kapag ho walang pumansin po dito ho sa mga nangyayari, sa mga tulad nga po ng lalawigan ng Nueva Vizcaya, lalo po magiging marahas ang mga pangyayari po dito at magiging, alam niyo ho yun, wala na po talagang sisinuhin ang ilan po sa mga makapangyarihan sa bayan na ito. Bagamat nakakuha po ng pabor sa hukuman, sa local court, ito pong kumpanya po na Waggle. Tama ha? Ito Waggle. Waggle na ito na isa po sa mga kumpanya po na nagmimina at may mga kataya po siya sa mga Filipino companies. Bagamat nakakuha po sila ng pabor sa hukuman at yung pong hukuman ipinag-utos mismo, buwagin niya ang barikadang yan kasi hindi sumusunod raw at gumamit po ng pulis at identify yung mga hindi sumusunod para daw ho arestuhin. Ang magandang pag-usapan dito, yung pinagmumulan nito. Ano ho ba itong proyektong ito? Ito po ay hindi pa actually ho na pagmimina. Exploration pa lang ito. Ang tanong nga po dito, DENR, Mines and Geosciences Bureau, ano na naman po ito? Dumaan ho ba ito sa malaliman at totoong konsultasyon? Yung po naman ang hinihingi ng mga stakeholders doon. Talaga bang nagmamadali ito? Gaano ho katagal ang inyo po ditong konsultasyon? Kasi exploration pa lang ito, tinututulan na po nila ito. Paano pa kaya kung actual na po na pagmimina? May mga lugar po na hindi nagtagumpay ang exploration. Ang magandang halimbawa dyan po sa Lobo, Batangas. Nagtangka doon yung exploration ng isang kumpanya, tumutol mismo yung LGU eventually yung LGU eventually po tumutol sa tindi ng protesta po ng mga kababayan natin doon. Nagtulong-tulong ang ilang mga grupo, mga abogado. Hindi natuloy kasi nga yung Lubo na yan, di ba Verde Island po yung kaharap niyan. Saan dadalhin yung latak ng mina? Ito hong pinag-uusapan dito, ginto ang miminahin dito. Kapag ginto, gumagamit na po yan ng mga asido. Oo, at dito sinasabi po ng mga nandoon, ayan na naman kayo. Baka na naman po ito dumaloy sa amin pong sakahan and eventually po sa aming waterways. Meron na ako ditong ikukumpara baby girl, para lang ho sa inyong kaalaman. Dito po sa noon pa po nangyari ito at na-cover po namin ito. The same area po ito, Nueva Vizcaya. Ito ho naman yung Oceana Gold Philippines. Gold and copper din po ito. Sa Barangay de Dipio, 7,000 hectares po. Ito ho yung before and after nung ginawan po namin to ng coverage. Panoorin po ninyo sa ating pong visuals. Ikaw na ang mag-describe. 2012 po, before napayagan ng DENR yung pagmimina. Nakita mo yung kaibahan? Yes po. Sa mga kapatid natin nakikinig sa radyo dito po sa 2012 visual, makikita po natin yung ganda nitong area, nung bundok dyan sa Nueva Vizcaya. Samantala dito sa 2019 na after po ng pagmimina, kinabkab, nawala po yung kulay green. Nawala nga yung bundok. Nawala mismo yung bundok. Parang nagkaroon ng talagang hinukay sa ilalim mga kapatid. At halos sa
makikita mo parang nilahar eh. Open pit mining Yan. po ito. Yan, open pit. Bukas po ito, kitang-kita mo kumbaga sa labas. Ngayon, may mga pagtutol din po dyan. Meron din po dyan mga protestang nangyari. Buhay pa, I think dyan si former Congressman and Governor Carlos Padilla. Siya po ang isa sa mga tumututol din po diyan na pinapayagan nga ng DENR. So ito ho yung before and after. Ngayon, kung pupuntahan mo din po itong lugar ngayon kung saan nila gusto magmina sa Dupax del Norte, yan din po ang binabanggit ng mga locals doon. Sandali lang po saan ba dadaan itong latak ng mina nyo kung sakasakali. Pinapayagan na naman po ng MGB ito. At nakakuha sila ng kakampi. Yung court mismo nagsabi, gamit na kayo ng pulis. Eh siyempre, kung may barikada dyan, yung pulis, anong gagawin? Bubugin yung barikada, gulo ka agad yun. Oo, wala ba ho dito pwedeng mamagitan lang muna pag-usapan po itong bagay nito na naman yung pong hinihingi na kinakailangan pong permiso ng komunidad. Sino ho na naman doon sa komunidad ang pumayag dito? Iilan lang sila. Yun po ang ating sana nga dito para maiwasan po ang naman pong violence. At sana nga, maiwasan din po yung sinasabi po na perwisyong idudulot ito eventually sa naturang komunidad. Kung ayaw sa inyo, wag yung pilitin. Yun po sana ho ang sa atin dito. Kasi may mga, ngayon po existing na mga minahan na yung iba ho naman, in fairness, nasunod na sa mga panuntunan. Nagkakaroon na aksidente, and eventually po, doon lang lumalabas yung mga pagkukulang. Pero after the fact na po ito. So ang tanong na naman po dito, nasaan na naman po ang DENR Secretary? True FM. Nasaan na naman po ang pamunuan po ng Department of Environment and Natural Resources o kaya po naman siguro baka na naman po nila ipapangalandakan na hindi. Oo, kasi inaprubahan na ito ng Mines and Geosciences Bureau. Alright. Huwag naman sana maghihintay na naman tayo ng ilang taon dito. Pagkatapos saka ipapatigil pagka nagkaroon na naman ng mga problema. Yun po kasi ang dahilan ng mga residente dyan kung ba't ayaw po nilang matuloy yan. Ano? Yung sinasabi pa rin nila na posibleng environmental damage. At sinasabi din ng mga komunidad dun sa area na yun sa Nueva Vizcaya, Manong Ted, kulang daw talaga sa konsultasyon dito sa mangyayaring exploration dyan po sa area na yan. Yun ang sinasabi nila. Kung kulang sa konsultasyon, baka naman may mga nagkonsultasyon. Iba yun. O Sumobra kaya siguro sa meron po naman sulsol. nagkonsultasyon. Naku po, iba yun. Iba naman yon, yung konsultasyon at konsultasyon. Meron ng mga naiisip dyan may desisyon na dyan Pero sa ating taong bayan din, na hindi namin basta unos diling ginagawa ito. At talagang pinag-iisipan namin na mabuti ito. At saka yung base talagang totoo at malakas ang katwiran namin. Pero kaya po ngayon taon, kung sakali man, Congressman? Sa tingin ko, baka hindi tatagal ng isang taon yan. Baka ilang buwan. Ganyan. 1-2 buwan. At dun po sa pakikipag-usap nyo dyan sa mga kasamahan nyo sa Kongreso, mukhang dun po ito papunta. Oo, dahil talaga maraming nasasaktan sa mga ginagawa niya. Nung kami lang ang tinitira niya, mga congressman, okay lang. Pero nung inumpisa niya ng tirahin yung mga yumaon na, tapos ito pang may komentaryo siya tungkol dun sa isang namatay na vice mayor sa Iloilo na na-aksidente dahil parang na-accidental firing siya. Akalain mo sabihin pa ba naman ito na hindi siguro suicide ito, mukhang pinatay ito. Tapos may paratang pa siya sa ibang mga nakaupong congressman na sila daw may kagagawan diyan. Na walang kabase-base yung kanyang mga post At ito post ito, hindi lang ito kwento-kwento sa mga kanto. Pino-post niya to, milyon ang nakakakita nito. Tapos dinadala pa ng ibang mga media ito. So talagang ang paninira na ginagawa niya hindi lamang sa mga nabubuhay kundi doon pati sa mga namatay ay talagang grabe talaga. At sa tingin namin, hindi dapat makalampas ito. Hindi ito matinong gawain ng isang congressman. Kahiyaya. At kami lahat ay talagang payang-paya sa mga ginagawa niya. Kaya hindi pwedeng magpatuloy ang ganyan. Opo. Sige po. So, Congressman Ronnie, lalabas po ngayon, tapos na po yung kanyang suspension na ginawad po ng Committee on Ethics. Lalabas po, bago man lang siya makaupo, may pending pa ngayon na sinasabi na panibago pong complaint, no?
to extend the suspension, pero that must pass through the committee proceedings pa rin. Pagbobotohan pa rin po yan at aaprubahan pa rin po ng plenaryo, di po ba? Well, ang talagang nagdidesisyon diyan is yung plenary, di ba? Yung decision sa committee is only recommendatory. Yes, oo. Ang magdidesisyon yan is yung plenaryo at it will require 2/3 vote. Opo, yun nga po. So ngayon nga po, para lang ho klaro ito, ngayon po kasi suspended siya, pagbalik niya, meron ka ninyo pong maghahain pa ng panibago pong complaint para po dito nga sa mga naging gawin niya umano. So ito po ay extension ng kanyang suspension na hindi agad may papatupad kasi kailangan pa rin po ng committee report and then the approval of the House plenary. Di po ba? Yes, ang alam ko, Ted, na-submit na yan eh. Yung pang-suspension ay naibigay na sa committee. Oo. So, hindi naman matagal yan dahil wala kang masyadong maraming pag-iisipan pa. Dahil yung ebidensya lang na may pagtutuloy ng kanyang misbehavior dito sa panahon ng suspension ay nandyan talaga. Opo. So, sa tingin ko, baka hindi na tumagal yan. Baka umabot talaga. Baka hindi na siya, sana muna makabalik. Okay, sige po. Ang congressman, kayo po ay nagsampa mismo ng reklamong kriminal. Ano po? Ito po ay inyong inihain mismo po sa hukuman laban kay Congressman Barsaga. Maliban po sa inyo, si Congressman Valeriano din po ng Manila. Kapareho po ninyong NUP member at kayo po ay nagsampa nga ng cyber libel. Meron pong sinasabi itong si Congressman Barsaga sa kanyang mga naging panayam na siya humihingi na po ng apology kay Ginoong Ricky Rason na siya po namang unang nagdemanda rin po sa kanya. Ano po, sa Makati pa ng cyber libel. Meron ho bang move na humingi din po siya ng dispensa po sa inyo o sa inyong kapwa miyembro ng NUP? At ano po ang balita po dito po sa inyong kaso kung sakasakali po na siya hihingi ng dispensa? Wala ako naririnig na humingi siya ng dispensa sa kahit anong member ng NUP, no? At yung kanyang paghingi ng apology at pagplano pa lang, hindi naman humingi ng apology yan. Sabi niya, pag nagkita sila, at hindi naman siya siguro maaring hindi na sila magkikita sa tingin ko, sa kanila yun. No? Wala sa amin, hindi kami kasali doon sa kanyang mga kilos doon sa kay Mr. Rason. Pero kami lahat, sinabi niya, lahat ng NUP member, sinuhulan kami. Napakaseryosong paratang niyan. Basta-basta na lang niyang ilalabas sa kanyang mga Facebook. Nakakasira siya ng reputasyon ng maraming tao at siyempre nakakasama ng loob. So, marami sa amin ang papile ng kaso. Hindi lang ako siguro, Ted. Siguro baka maglakbay sa Pilipinas yan si Congressman Barsaga dahil mga miyembro namin ay nanggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At ang sa pagkaalam ko, marami sa amin ang magpapile ng kaso laban sa kanya. So maliban dito po kay Ginoong Valeriano, sa inyo sa Antipolo, sa Manila, meron pa mga ibang mga lalawigan. Ano hong balita ho? Kailan mangyayari yon, Congressman Ronnie? Well, as we speak, marami na rin na tingin ko nagfa-file. Ang alam ko may magfa-file sa Bohol, may sa Cebu. Malamang meron magfa-file sa Agusan. Ito yung mga talagang mga senior members namin na talagang nasaktan dito sa mga pinagsasabi niya. No? Dahil talagang walang karason-rason talaga yung kanyang paratang. Dahil isipin mo, susuhulan daw kami para maging speaker si Martin Romualdez na wala namang kalaban. At sa totoo lang, matagal pa yung sinasabi niyang pagpupulong namin. Matagal pa yung pagbukas ng Congress noon kaya wala pang issue yung speaker. Grabe talaga dahil pinupulot niya kung saan-saan lang ang kanyang mga paratas. Tinatapon niya sa Facebook at sa publiko. Hindi na dapat talaga mangyari yan. Walang hindi talaga natututo eh. Kaya sa akin, wala na. Medyo wala nang paraan para magbago pa yan dito sa aming Kongreso. Opo. As in, hindi na ho ba pwedeng, sorry po, bilang magulang, ipakiusap po ng magulang na magkaroon po dito ng, kumbaga, pangunawa po sa sitwasyon. Kumbaga, amicable na settlement itong isyong ito, Congressman Ronnie. Mag-iisang taon na to, Ted, no, na hindi tumitigil ito.
Kung doon lang sa magulang, alam mo, yung tatay niyan, sinasabi ko ng madalas, alam mo, presidente ng aming partido yan. Isa sa mga unang naging miyembro ng partido namin yan. Napakalapit niyan kay Mr. Rason at sa aming lahat. Dahil mahusay na congressman yung ama nitong si Kiko Barsaga eh. Kinausap ko nga siya eh. Sinabi ko sa kanya, alam mo Kiko, dito sa ginagawa mo dito sa house, nasisira yung alala ng iyong ama. Yung pag-alala namin lahat sa ama mo, talagang nasisira dito sa ginagawa mo sa partido. Dahil siya, haligi talaga siya ng NUP. Matagal yan. Alam ng lahat sa Kongreso. At isa siya sa pinakamagaling na abogado nakatungtong dyan sa Kongreso. Kako, ang pag-alala ng pangalang Barsaga na nakakabit dati kay P.D. Barsaga na ama niya, nasira na dahil naging ang pag-alala ng Barsaga ngayon si Kiko, si Miao Miao, yung lahat ng mga pinaggagawa niyang pagbabastos sa ating mga miyembro sa House at yung mga paratang niya na walang kabase-base na hindi kahit kailan gagawin ng ama niya. Kaya nakakalungkot man, siguro sa ibang lugar na lang siya magpunta para yung Facebook niya, wala na masyadong damage na magagawa sa mga kababayan, sa bansa at sa kanyang mga kaibigan. Congressman Ronnie, kahapon po nagsabi si Speaker Boji yung kanyang anti-dynasty proposal ay gusto niya nang maisalang na po at bigyan nga ng tsansa at patunayan ng Kongreso na you mean business. Ano po ang stand po ninyo dito o maging na inyong partido at meron ba kayong sariling bersyon kung sakasakali? Well, marami ng version na pumasok, Ted eh. Kaya lang sa nakikita namin, hindi pa malinaw eh yung mga version na nababasa namin. Hindi na kami magbibigay ng sarili namin dahil marami nang nandyan eh. Siguro may mga 5 na version na nandyan. Ang hirap kasi ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng dynasty, no? Ang alam natin lahat, ang talagang gustong pigilin itong anti-dynasty law ay yung pag-aabuso, no? At yung pagkatanggal sa ating kababayan, yung karapatang pumili ng malaya, no, sa kanilang mga opisyal. So yun ang layunin ng lahat at nagkakaisa tayo doon. Pero kasi bawat sa nakikita naming bill, ewan ko, sa amin lang ito dahil tsaka hindi ko na itutukuyin kung alin man dyan. Parang kumbaga, pwede pa rin palusutan eh. Alam mo yun? Kung gagawa tayo ng batas dito, kailangan yung talagang, alam mo, magagawa yung layunin na pinagkakaisahan ng lahat. Na hindi na pwedeng abusuhin yung posisyon at hindi na pwedeng pasapasahin na lang ng mga isang miyembro ng isang pamilya. On the other hand, marami rin nagsasabi na doon sa kung saan tinatawag natin na dynasty, napakaganda ng pamahalaan doon at marami naman na nasisiyan doon at talagang kaya wala nang kalaban yung mga dynasty doon dahil talagang mukhang masaya na yung mga kababayan nila doon. Yung pa yung isang panig naman na dapat tignan din natin na hindi naman natin dapat pagbawalan din yung ating mga kababayan sa pamahalaan na sa tingin nilang nararapat sa kanila. At siyempre, lahat naman yan ay nahalal. Ngunit siyempre, balik tayo doon sa principle na dapat malaya ang pagpipili at walang pag-aabuso. Yun ang tinitignan namin sa bawat version ng anti-dynasty na nakikita namin. So siguro may konting discussion pa dyan, Ted. Hindi pa naman wala pa ako alam na nag-hearing na kung saan pinag-usapan at tinalakay ng mabuti, no? Yung mga version na yan. So hintayin natin yan. Tingin ko dapat maging public yung mga hearing yan para makita rin ng ating kababayan. Kasi baka sabihin nila gumagawa lang kami ng mga rason. No? Hindi. Gusto ko makita nila kung paano pinag-uusapan ito. At baka makadagdag sila sa konversasyon. Baling tulungan nila kami na makakita ng kung anong mga tama dito sa mga
batas na gagawin dito. Okay, sige po. So, antabay po kami, Congressman, dito po sa magiging mga pagdinig na ito. Mukhang magiging abala ho kayo ngayong inyong pagbabalik po ng sesyon. Salamat, Kong Ronnie. At sa uulitin po, kung may gusto ho kaming makuhang informasyon sa nangyayari po sa Kamara, muli ho. Kaya ho kami tatawag lang dito kasi nga po may mga... Alam niyo ho yun, nag-aabang kahapon, balik nga po ng sesyon, pagkatapos po ng kanilang break. No? Ito ho yung Christmas break na yung iba po hindi natuloy sa mga bakasyon kasi nga yung sesyon na extend para do sa budget. And ngayon, may mga balita na may mga gusto maghain na po ng ethics complaint. By the way, nagkaroon ba ng pagbabago sa committee chairmanship ng ethics committee? Kasi ironically, yung ethics committee chairman, sinampahan din po ng ethics complaint. Hindi ba? Senator JV. Si Senator JV. Anyway, sige po. So aabangan natin kung makakatugon ba po dito sa ating tawag ngayon ang pwede makapagpaliwanag dito po sa kinasadlakan ng kanyang kliyente at halal ng bayan na si Senador Bato de la Rosa. Oo nga, baka namimiss nyo na si Senator Bato kasi parang halos magdadalawang buwan na rin na hindi natin siya nakikinita. Hindi ba? So, tanong lang natin si attorney, baka nakakausap niya. Oo. Tingnan natin. Mukha ho yatang hindi lang ma-establish yung linya. Kasi po yung ating internet, baka po pumapalya. Anyway, balikan ko lang itong nangyari po na impeachment ni VP Sara. Just to refresh you ha. Kasi ngayon, sabi ko nga kay Congressman Ronnie tungkol dito po kay Pangulong Marcos Jr., kung ito ba pinag-uusapan na po ng kanilang pong partido, hindi pa daw ho naman. Pero sabi niya, kinakailangan po itong dumaan nga sa proseso at mapag-usapang mabuti. Ako naman tingin ko, para walang masabi ang mga, alam nyo na, yung mga oposisyon o kung sino-sino man na ito po ay sadyang minadali para po maibasura agad-agad. Although sa akin pong pananaw, definitely po, tagilid ito. Pag-usapan lang po natin, yung po sa kay VP Sara, sa 306 members before nito pong 19th Congress, 215 ang pumirma doon po sa Articles of Impeachment. Ibig sabihin, yung pong referral na. Ito na po yung endorsement. Ito na po yung shortcut. Kaya hindi na po dumaan doon sa unang proseso na kung saan po mahaba-haba ang dadaanan. So ngayon, ito po yung prosesong pinagdaanan nito at doon sa hinihingi ng ating saligang batas, higit pa ang nakalap na pirma na kinwestiyon din po naman sa Supreme Court. Ito na po si Attorney Israelito Torion, abogado po ni Senator Bato de la Rosa. Attorney, salamat sa panahon po. Mabuti na kontak po namin kayo. Attorney? Attorney? Yes po, attorney. Good morning. Ayun, parang naririnig ko na. Medyo mahina lang. Baka dapat wala pa. Oo, sino yung narinig ko? May iba ako naririnig. Maya-mayang kaunti pa mga kapatid, para nga po tayo makahingi po ng komento dito kay Attorney Israelito Torion kung nasa na nga ba si Senator Bato ngayon at kung ano din ang reaksyon niya doon sa sinasabi na ihahain nga daw ni former Senator Antonio Trillanes. Si Antonio Trillanes Oo, pala. he will file an ethics complaint daw tungkol nga pa rin dito sa pagliban pa rin ni Senator Bato de la Rosa, ang kanya pa rin pong non-attendance dyan sa Senado. Hingi lamang po tayo ng reaksyon kung ano po ang plano nila dito, mga kapatid. At kung may plano pa rin nga ba na magpakita si Senator Bato sa taong bayan. Maya-maya pong kaunti yan habang inaantabayanan pa rin po natin. Maya-mayang kaunti pa, oo mga kapatid, habang inaantabayanan nga po natin etong si Attorney Israelito Torion. Pwede nang gawing pelikula ito. Nasaan ka, Senator Bato? Okay ba ang title yun? Oo. Okay Nasa na linya na ngayon. Ayan Subukan po natin. Attorney, good morning po. Good morning. Attorney? Good morning po, Attorney. Hindi kaya tayo dito demanda ni Attorney for grave inconvenience? Dahil, Attorney! Boss, naririnig kita. Naririnig kita. ayan na, malinaw na, Attorney. Can you hear Yes, me? boss. Okay. Opo. Alam mo, Opo, naririnig kita.
Alam mo, Oo. baka tayo idemanda ka ako ni attorney for grave inconvenience. Ay, hindi po, hindi po, hindi po. Oh, nandito lang ako sa Digo City kasi ngayon na may Oo. hearing ako pero lumabas ako. Ay, Opo. salamat. Nagkasalamat ka ni Mobile. Sige, eto ho si Chacha. Go, Cha. Oh, Oo. yes po, attorney. Good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, diretsong tanong lang po. Nasaan na po ba si Senator Bato ngayon at kailan niyo po siya huling nakausap? Well, gaya ng sagot ko sa mga interviews po, hindi po kami nagkakikita ngayon lately. Especially nung after nung interview nung November ni Ombudsman Rimulya po, hindi na kami nagkausap. I communicate only through the family members of Senator Bato de la Rosa. And I think I understand the reason bakit hindi siya tumatawag sa akin. Okay, sino po sa family members niya nakakausap niyo at ano pong napag-usapan niyo? Yung misis niya at sa mga anak niya, napag-uusapan namin yung mga legal remedies that are available for him. And of course, yung mga possible answers to the media. Gusto kasi nila ako lang mag-answer. Wag niyo na po tawagan si Ma'am Nancy kasi medyo private person po si Ma'am Nancy. Oo. Kung hindi po natin masasabi kung nasan si Senator Bato, dahil sabi niyo nga po, hindi niyo naman nakakausap. According po sa wife ni Senator Bato, safe naman po ba ito at nasa Pilipinas pa daw po ba? Yan I could not answer because I do not have the necessary information to tell you that. So kung mali ang masabi ko, ay hindi na ako si Attorney Torion yan. Oo. But is he safe? Safe naman po siya, attorney, kahit yun lang po. That I cannot also say because I really have no communication with him since November of 2025. Oo. Paano po ba yung advice na ibinibigay nyo dito sa family member si Senator Bato? Kasi nga ang dahilan, ang assumption po ng karamihan, kaya talagang hindi siya nagpapakita dahil nga dun sa umuugong na balita na posibleng maglabasan ng warrant ang ICC para sa kanya. Pero as of now, wala pa rin naman po yung warrant, attorney eh. Dun po ba sa huling ugnayan ninyo, ano po ba ang naging advice ninyo? Magparamdam siya, magpakita siya, paano po? Ganito po kasi ang sitwasyon. No? Just like the case of former President Rodrigo Duterte, ang sabi wala daw warrant. Pero nung pagdating dito, meron ng warrant at dinakip na kaagad. No? So the authorities were not so clear insofar as the existence of the warrant. It was only revealed when he already landed in NAIA in Terminal 3, if my memory serves me right, kasi nandun ako nung panahon na yun eh. So maybe I could just I could just speculate that the reason why si Senator Bato is making himself unavailable as of the moment is because of this reasonable fear na baka bigla na lang kung malaman na yung kanyang location, bigla na lang na i-announce na meron na siyang warrant at dakpin siya kaagad at hindi na naman i-follow yung nakasaad ng ating 1987 Constitution or at least yung under doon sa Rome Statute na idulog siya sa nearest competent judicial authority, that will be too late in the day na kung gagawin yun sa kanya. So that is, I call it an insuperable cause, an absolutory cause, which is recognized under our laws and legal system. So sa madaling salita, wala po kayong tiwala sa gobyerno dito sa mga sinasabi na wala pa ring arrest warrant dahil baka ang gawin kay Senator Bato ay yun nangyari kay dating Pangulong Duterte, ganun po. Ako yun. I don't know with Senator Bato de la Rosa. Sa akin, ako, may reasonable fear din ako na baka gawain yun. But it does not mean that I do not trust the Philippine government because the judiciary is part of the Philippine government likewise. So, what you call this, I trust the judiciary, especially the Supreme Court. But insofar as the executive department is concerned, hindi masyado. Kasi nga meron ng experience, actual experience. Opo, sige. So, attorney, may balita inyo bang nabasa, napakinggan na nagbabalak maghain ng ethics complaint si former Senator Trillanes dito po sa absence sa inyong kliyente in the Senate? Yeah. Narinig po natin yun na may balak daw si Senator Trillanes na mag-file ng kaso sa Ethics Committee ng Senado. Sana ma-remember niya nung 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty.
At naalala mo, nagtago din siya for a while eh. Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon, nagnanawagan pa nga siya sa taong bayan na tulungan siya na kung baga ayaw niya pahuli, tumago siya doon. What is good for the gander should be good for the goose, no? There is here really an insuperable cause. And what is that? There is an impossibility on the part of what you call this, Senator Bato, to appear personally, but it does not mean that he is no longer performing his duty. Functioning naman yung opisina niya, nagagawa naman ng mga reports yung opisina niya, no? And meron naman siyang general instructions as to what to be done in the day-to-day operations of the office. So, nandiyan naman, tumatrabaho naman siya. Yun nga lang, may insuperable cause nga kasi of this looming threat that if indeed there is a warrant of arrest, that he would outrightly be arrested. At saka hindi pa nga klaro yung rules din natin. Yun ang rason. Siguro, bakit ayaw magpakita ni Senator Bato? Opo, pero hindi ba, attorney din, yung kanin nyo, tumatakbo naman ng kanyang office, pero yung kanyang required sa kanya na physical presence because of the committee chairmanship na hawak niya. Pangalawa po, yung physical presence on plenary para po sa actual po na pagboto sa mga importante mga batas, etc. Paano ho kaya yun? How will you defend that? Yung kanyang, meron siya mga komite na siya ang chairman, so hindi siya ho nakakapag-preside nito, hindi nagagawa yung kanyang tungkulin. Kaya nga sir, ang tawag ko dyan is insuperable cause. It's an absolutory cause. Indeed, there is a legal duty of his physical presence, especially yung pag-preside ng kanyang komite. Pero I think na iintindihan po ng taong bayan kasi what is at stake now is his personal security, life, and liberty. And I believe self-preservation is supreme in all aspects of things, no? So sana naiintindihan po ng taong bayan na kung iklaro lamang ng ating gobyerno kung ano talaga ang pulisiya dito, no? Hindi siguro ito nangyayari. Ibalik natin kung bakit nagkaganito tayo. Ito lang kasi ang gobyerno na ito ang gumawa sa kasaysayan, sa buong kasaysayan ng Pilipinas na isinurrender yung ating former president, isang taong bayan, isang Pilipino sa isang dayuhan na korte. Hindi pa nangyari yan ever sa ating history. And simply because of that, we should understand Senator Bato. There is reasonable fear on his part na idulog siya doon sa foreign court na meron naman tayong functioning korte, meron tayong prosecution, meron tayong ombudsman, meron tayong korte, merong sandigan bayan, pwede naman mag-file ng kaso po dito. Bakit doon pa sa ICC? Ano kaya ang makakapag-kumbinse sa inyong kliyente na magpakita na, attorney? Halimbawa, kasi kung pinagbabasihan ay yung naging statement ni Ombudsman Boying na meron nang nakita niya na yung ICC arrest warrant na iyan. Kung babawiin ba yun? Hindi, wala naman talaga. O kaya, pwede ba? Ano pwedeng magpakumbinsi po sa kanya para lumantad? Ano lang po? Siguro may presidential, speculation lang ito kasi hindi kami nagkausap. Siguro kung may presidential proclamation na sasabihin na we will respect the withdrawal from the ICC and yung sinabi noon ni Presidente Marcos. Kasi siya din ang nagsabi na he will respect the past move of the former president na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. Or at the very least, kung meron mang mga exceptions dyan, na isunod yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon. At i-follow yun, siguro it might convince the good senator to show up. Sige po. So, kami hulang naman ay sumubok in the light nga po nitong mga balitang ito na meron na hong paparating na ethics complaint, no, laban sa inyong kliyente. Yes po. Opo. Can we just cross the bridge now? In case ho ba na mangyari yun, paano po ang inyong magiging tugon doon kapag sinampal Well,
Well, selective justice kasi itong kay Trillanes. I don't know why he has this focused anger or hate against the Dutertes or persons allied with the former president. Kasi if you look at the House of Representatives, for instance, di ba niya natanong kung nag-attend pa ba si former Speaker Romualdez sa mga session sa Congress? Parang wala na ata. Ever since noong hindi na siyang speaker, hindi mo siya nagtanong ng ibang mga senador din dyan na palagi namang absent din dyan eh. Meron nga sikat nga na palagi absent. O hindi, bakit di niya pinupuna yun? There is a term called Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kung hindi na natin i-explain yun na yung mabuti, ang isasabihin na lang natin, what is good for the gander should also be good for the goose. No? Kung gusto mong i-insist yung kanyang physical presence, i-insist mo sa lahat. Opo. Hindi lang kay Senator Bato. Parang meron atang undying admiration si former Senator Trillanes kay Senator Bato kasi siya lang ang tinitigan masyado. Opo. Sige po. Well said. Nauunawaan po namin ang inyong binabanggit po ninyo, no? Na bakit nga siya lang. Yun. Okay. Oo. Sige po. So, salamat po na marami, attorney, at muli ho Thank you. kaming istorbo Thank you. sa inyo, ha, kung sakasakali No po. problem. No problem. Kung may panahon lang, sir, we trust you. Magpa-interview kami sa inyo po. Opo, sige. At pakisabi lang po, baka lang ha, sabihin nyo kay Senator Bato, we miss him. Opo, sa amin po mga panayam. Okay? Sige po. Salamat. Salamat po. Thank you. Okay. Oo. Namimiss mo pa si Senator Bato? Ang tagal na... Saan ba si Senator Bato? Ay, hindi ko alam. Pero baka merong makasagot niyan. Ang alam ko lang, meron tayong Totoy Bato. Yan, gabi-gabi po yan sa TV5. Ang ganda ng segue. Sa mga ang ganda. Bakit? Ang Oo ganda ng eh. segue. From na bato to Totoy Bato. Ayun. Okay. Tawa-tawa dyan. O sige, ang tanong, nasaan po si Senator Bato at ano itong bali-balita na may gusto rin po maghain din ng ethics complaint kay Senator Bato? Oo nga. May mga ganun na. Sandali lang. Paano iyan? Kapag naghain ka ng complaint, dapat yung nirereklamo mo, magkaroon ng chance na sagutin yung reklamo. Diba? Yun. Bahagi yan. Kaya nga itong pinag-usapan natin dito kay Congressman Kiko, bibigyan pa rin siya ng chance para po sagutin yung mga ipinupukol sa kanya ng mga panibagong paratang. O sige, baka alam ni Chacha kung nasaan po si Senator Bato.